Kabanata 811. Tunay ngang natakot agad ang ginang sa sinabi ni Earl. Nang makita niyang itutusok na ni Severin ang pilak na karayom sa ulo ng kanyang anak, dali-dali niyang hinawakan ang kamay ni Severin at tinitigan ito ng masama. "Sir, totoo ka bang doktor? Sigurado ka bang magagamot mo ang anak ko? Pakiusap, huwag mo akong bigyan ng maling pag-asa. Hindi ako makapaniwala sa taong ito. Saan siya nakakuha ng tapang na manggamot gayong wala naman siyang lisensya sa medisina? Gumagamit pa siya ng pilak na karayom sa kanyang paggamot. Ito ang unang beses kung makakita ng taong gaya niya. Akala ba niya, ilang tusok lang ay gagaling na ang bata?" Sabi ng isang matabang mayamang babae sa gilid, at sinundan pa ng ilan. Lalong nag-alinlangan ang ina ng bata dahil dito. Ipinulupot ni Earl ang kanyang mga kamay sa dibdib at nagpakita ng mayabang na anyo, sabay pagbabante kay Severin. "Mag-isip ka muna bago ka tumuloy. Kapag namatay siya dahil tinusukan mo ng pilak na karayom, ipapabugbog kita sa mga bodyguard ko hanggang sa mamatay ka kapag nakababa na tayo ng eroplano. Isa akong taong galit sa kawalan ng katarungan, at pinakaayaw ko ang mga huwad na doktor na gaya mo." Labis na natuwa si Earl sa pagkakataong iyon dahil mayroon siyang tsansang makaganti kay Severin. Sa isip niya, hindi naman mapapagaling ang epilepsy sa ilang tusok lang ng pilak na karayom. "Pakiusap, magtiwala ka sa akin, ma'am." Matibay na sabi ni Severin sa ginang. Binitiwan na siya ng ginang at tumango, iniisip na kung hindi sigurado si Severin, hindi siya papayag na ipagamot ang bata dahil nasa likod naman niya ang mayamang lalaki. Bukod pa rito, mayroon pang mahigit 2 oras bago lumapag ang eroplano, at si Severin lang ang may kakayahang makapagsalbo sa kanyang anak. Nang pumayag na ang ginang, inilabas ni Severin ang mga pilak na karayom at sinimulang itusok sa ilang partikular na ugat. Habang lumilipas ang sandali, unti-unting namula ang mukha ng bata, at dahan-daw ang iminulat ang kanyang mga mata habang bumubuti ang lagay niya. Maya-maya, inalis ni Severin ang lahat ng pilak na karayom at ngumiti. "Ayos na siya ngayon. Anak, okay ka lang ba? May nararamdaman ka pa bang sakit?" Agad na niyakap ng ginang ang kanyang anak nang makitang nakatayo ito, sabay tanong kung ayos lang ang pakiramdam niya. "Ayos lang ako, mama." Bahagyang ngumiti si Benny at hinaplos ang buhok ng kanyang ina. "Salamat naman, Benny. Magpasalamat ka rin sa taong ito. Dahil sa kanya, ligtas ka ngayon." Agad na nagpasalamat ang ginang kasama ang kanyang anak. Narinig ang masigla at kusang palakpakan mula sa lahat ng nasa paligid. "Hindi ko inasahan na may ganito kang kakayahan." Tinitigan si Severin ni Yolanda na mas humanga pa rito. "Hehe, maliit na bagay lang. Basta't hindi ka papatay at may natitirang lakas sa iyo, ilang minuto lang, maililigtas na kita." Natatawang sagot ni Severin habang bumalik sa kanyang upuan. "Ang hilig mo talagang magyabang." Ngumiti si Yolanda, iniisip na puro pagmamayabang lang ang mga sinasabi ni Severin. Makalipas ang mahigit 2 oras, lumapag na ang eroplano sa paliparan ng Drakcom. Pagkababa ni Earl, agad na lumapit ang kanyang bodyguard at nagtanong, "Gusto mo bang ayusin namin ang batang iyon, sir?" Paglingon ni Earl at makita niyang sinalubong na si Yolanda ng kanyang mga bodyguard, tumango siya at nagsabi, "Gawin ninyo." Pinahiya niya ako sa harap ni Yolanda, kaya gawin ninyo ang lahat para turuan siya ng leksyon. Agad na binilisan ng 4 na lalaki ang kanilang lakad at hinabol si Severin. "Hoy, ikaw, tumigil ka riyan." Galit na sigaw ni Earl habang pinalibutan na si Severin ng kanyang mga bodyguard. Humarap si Severin, at tinitigan si Earl na hindi kalayuan, at nagsabi, "May maitutulong ba ako sa iyo, Ginoong Earl? Ibibigay mo ba sa akin ang $100,000 kahit nakababa na tayo ng eroplano?" Mabilis na kumislot ang bibig ni Earl ng ilang ulit bago siya sumagot. "Nanaginip ka ba? Pinahiya mo ako sa harap ni Miss Yolanda kanina at may lakas ka pa ng loob na banggitin ang $100,000. Napangisi si Earl at nagsabi, "Gayunpaman, kaya kitang bugbugin at tingnan natin kung sapat ang galing mo sa medisina para magamot mo ang sarili mo." "Haha, pasensya na, bata, pero ito ang napala mo sa pang-iinsulto kay Ginoong Earl." Sabi ng isa sa mga bodyguard na isang antas 7 na malalim na mandirigma, sabay ngising demonyo.
Sa paningin nila, ordinaryong tao lang si Severin na kung may kakayahan man ay hindi kasing taas ng kanila. Bukod pa rito, hindi pamilyar ang mukha niya, na nangangahulugang malabong anak siya ng pamilyang hindi nila kayang galitin. At wala siyang mga bodyguard na kasama, kaya iniisip nilang wala itong yaman o kapangyarihan para ipagtanggol ang sarili at maiwasan ang pambubuli nila. Hay, mukhang kayo rin ang mamalasin dahil ininsulto ninyo ako. Tinitigan ni Severin ang apat na Profound Master sa kanyang harapan at napabuntong hininga. Oh, kung ganoon ipakita mo ang kaya mo. Mariing ikinuyom ng antas 7 na Profound Master ang kamao niya, pinamalas dito ang espiritual na enerhiya, at buong galit na sinuntok si Severin. Hiem, iyon lang ba ang kaya mo? Malamig na sabi ni Severin bago niya agad tinumbasan ng suntok ang kalaban. Sa isang iglap, lumipad ang kalaban at bumagsak ng malakas sa lupa, sabay dura ng dugo. Sa ilang segundo, namutla ng todo ang kanyang mukha. Sabay-sabay ninyo siyang atakihin. Sigaw agad ni Earl sa 3 pang bodyguard. Kahit na may maayos silang kakayahan, na mga malalim na master lang sila. Sa paningin ni Severin, wala silang pinagkaiba sa mga langaw na madaling pitpitin. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang 3 malalakas na suntok, at ang natitirang 3 bodyguard ay sabay-sabay ding lumipad at bumagsak sa lupa, na umiiyak sa tindi ng tinamong pinsala. Paano mo natiis sakta ng mga bodyguard ng pamilya ko? Lagot ka na, gago. Galit na sigaw ni Earl habang nakatingin kay Severin. Sanay na siya sa pag-abuso sa kapangyarihan. Bahagyang ngumiti si Severin at kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Earl. Ag! Nagulat si Earl at bigla na lang napasquat sa sahig dahil sa takot, sabay bulong. Huwag mo akong saktan. Anak ako ng mga Ledel. Isa kaming pamilyang nasa 2 antas. At may ilang malalakas na haring mandirigma na nasa ilalim namin. Lumayo ka na kung alam mo ang makakabuti para sa iyo. Mapait na ngumiti si Severin habang tinitingnan ang nakakaawang hitsura ni Earl. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagsabi, paano ka magiging anak ng isang pamilyang nasa 2 antas kung isa ka namang duwag? Sagutin mo lang ang tanong ko at palalayain na kita nang hindi kita sasaktan. Pagkarinig niya noon, tiningala niya si Severin at nagtanong. Ano ang tanong mo? Kumuha si Severin ng sigarilyo at sinindihan ito habang nakatitig kay Earl. Pagkatapos humithit, kalmado niyang tinanong. Kilala mo ba ang Tigris Hall? Tigris Hall. Sandaling natigilan si Earl bago sumagot. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa Tigris Hall? Wala kang pakialam doon. May sarili akong dahilan, sabi ni Severin na may simpleng ngiti. Agad na sumagot si Earl. Kilala ko sila. Siyempre kilala ko sila. Kung palalayain mo ako, dadalhin kita para makilala sila ngayon din. Talaga, natutuwa akong marinig iyan. Sagot ni Severin sabay tango. Pinunasan ni Earl ang malamig niyang pawis at kunwaring tinulungan patayuin ang ilang bodyguard. Malubha ba ang tinamo ninyo? Mahinang tanong ni Earl sa kanyang mga bodyguard matapos silang tulungan tumayo. Napakalakas niya, sir. Sa palagay ko ay isa siyang antas 1 na haring mandirigma, sabi ng isa sa mga bodyguard. Tanong naman ng isa pa, Sir, kilala ninyo ang Tigris Hall? Bakit hindi ko pa sila naririnig? Napakalaki ng dropcom at maraming puwersa rito, pero parang wala pa akong naririnig na ganito. Malamang isa lang sila sa mga maliliit na grupo, ano? Mabilis na tumingin si Earl kay Severin na naninigarilyo malapit sa kanila, bago niya ibinaba ang boses. Wala akong alam sa Tigris Hall. Tanga ka ba? Nagsisinungaling lang ako sa kanya. Ihatid mo na lang kami sa bahay. Pagdating natin sa teritoryo ko, ipapahanda ko agad ang ulo niya sa bandehado para sa akin. Nang marinig iyon, nagtinginan ang mga bodyguard at natuwa sa kanilang sarili. Kahit hindi naman ganoon kabigat ang kanilang pinsala at makakabawi sila sa loob ng 2 araw, hindi pa rin nila malunok ang kahihiyan na natamo mula sa kanya. Ano ba ang pinagbubulungan ninyo? Aalis na ba tayo? Tanong ni Severin kay Earl. Agad nang umiti si Earl at nagsabi, Siyempre, ano nga pala ang pangalan mo? Dapat siguro ay magkakilala na tayo ngayon, hindi ba? Nakita ang ngisi ni Earl, kaya malamig ang naging ngiti ni Severin at flat niyang sagot. Severin Foylet. Severin, ang ganda ng pangalan.
May dating talaga. Ngumiti si Earl bago nagtanong kay Severin. Kaya Severin, nagtataka lang ako kung bakit hindi mo ibinigay ang upuan mo sa eroplano kahit inalok na kita ng $100,000. Inibig mo ba si Yolanda? Kung gusto mo siya, bakit hindi mo kinuha ang numero niya nang mapababa kayo ng eroplano? Hindi ba sayang lang ang oras mo na nakipag-usap ka sa kanya ng matagal pero hindi ka kumuha ng kontak niya? Pagkasabi noon, biglang napatigil si Earl at napahampas sa noo. Gets ko na. Nagpapakipot ka lang, ano? Gusto mong magtaka siya tungkol sa iyo, at sigurado akong mag-iisip siya ng ganoon dahil hindi mo kinuha ang kontak niya kahit matagal kayong nag-usap. Hindi makapagsalita si Severin at pakiramdam niya ay kakaiba ang takbo ng isip ni Earl. Mapait siyang ngumiti at nagsabi, sobra mong iniisip, wala akong interes sa babaeng iyon, at nag-usap lang kami ng casual. Napangisi si Earl at hindi pinaniwalaan ang sinabi ni Severin. Sigurado siyang isa itong bihasang manliligaw na nagkukunwaring malamig para lalong magustuhan ng babae. Maya-maya, sumakay na rin si Severin sa sasakyan kasama ang grupo. By the way, Severin, taga-Drakcom ka ba? Nababagot si Earl sa biyahe pauwi kaya sinubukan niyang makipag-usap kay Severin para makaalam ng higit tungkol sa kanya. Walang problema kay Severin na ibunyag kung taga saan siya. Hindi, taga Brookborn ako, pero lumipat ako sa Southlink, pumunta ako sa Drakcom para lang hanapin ang pinuno ng Tigris Hall. Kakilala ko siya, at may kailangan akong pag-usapan sa kanya. Tuwa ng tuwa si Earl nang marinig niyang galing lang si Severin sa maliit na lugar gaya ng Brookborn, dahil wala na siyang dahilan para katakutan ito kahit pa may magandang pinagmulan ang pamilya nito. Kahit lumipat si Severin sa Southlink City, tiyak na nasa pinakamababang antas lang siya kumpara sa maraming pamilya ng mga nakakaangat. Ang tulad niya ay hinding-hindi maihahambing sa isang ikatlong antas na pamilya gaya ng mga Liddell. Siguro isa lang siyang malayang manlalaban na nakakaraos kahit mababa ang antas. Sa palagay ko, antas 1 o antas 2 na haring mandirigma lang siya. Madali lang para sa akin ang makitungo sa katulad niya. Maaari ko pa siyang patayin dahil wala naman siyang sinasandalan na organisasyon. Habang iniisip niya iyon, kusa nang lumitaw ang isang ngiti sa labi ni Earl. Para sa kanya, nagsisinungaling lang si Severin. Dumating na rin ang sasakyan sa harap ng isang villa, at bumukas ang gate para makapasok. Dito na ba? Hindi mapigil ang magtaka ni Severin habang tumingin sa paligid. Oo, maghintay ka lang dito sandali. Tatawagan ko ang pinuno ng hall at magpapadala ako ng kukuha sa iyo. Ngumiti si Earl at agad na pumasok kasama ang ilang nasugatang bodyguard. Maya-maya, bumalik si Earl kasama ang isang grupo ng tao, kabilang na ang kanyang ama, ang pinuno ng mga Liddell. May ilang matatanda ring kasama. Siyempre, hindi na nila pinatawag ang mga mababang ranggong bodyguard dahil wala rin naman silang maitutulong. Hindi ito ang Tigris Hall, hindi ba? Napakunot-noo si Severin at agad na nakahalata nang makita ang itsura ng mga tao. Karamihan sa mga hall ay mas casual ang pananamit, lalo na ang mga tauhan lang. May iba na wala talagang pakialam sa ayos nila at may tattoo pa, samantalang ang iba na may dalang palatandaan ng hall sa kanilang bewang. Sa kabilang banda, halos lahat ng tao sa kanyang harapan ay nakasuot ng suit, at may mga bodyguard pang nakatayo sa likuran. Mukhang hindi ka nga tanga. Nasa bahay namin tayo, hindi sa Tigris Hall. Naloko kita, haha, natatawang wika ni Earl bago nagpatuloy. Walang magandang kahihinatnan ang mga umaaway sa akin. May tapang karing sakta ng mga tao ng pamilya ko, sabi ng ama ni Earl na si Grant kay Severin na may malamig na ngiti. Hindi natakot si Severin at ngumiti lang kay Earl. Ikaw ang pinakabobong taong nakilala ko, Earl. Hinayaan ko na sana kung hindi mo lang ako niloko sa ganitong paraan. Ikaw mismo ang nagdala sa akin dito para tuluyang mapasama. Ako mismo ang nagdala ng kapahamakan sa sarili ko. Sandaling napatigil si Earl, pero agad niyang ipinatong ang mga kamay niya sa dibdib at mayabang na nagsabi. Akala mo ba makakaalis ka rito ng buo? Hehe, isinusumpa ko sa ngalan ng pamilya ko na babaliin ko ang binti mo ngayong araw. Wow! Malakas ang loob ng isang tao na ang apelyido ay parang katunog ng maliit, komento ni Severin na may pilyong ngiti.
Mabilis na kumislot ang bibig ni Earl ng ilang beses at lalo siyang nagngit-ngit. Ang alam mo lang ay magyabang. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Kabanata 815. Ako na ang gagawa, Ginoo. Lumapit ang isang lalaking may biguti at ngumiti ng malamig. Gusto kong malaman kung gaano siya kalakas. Marahil 1 o 2 antas lang siyang warrior king. Ikatlong matanda, kaya huwag kang maging pabaya. Tumingin si Earl sa lalaking may biguti at pinaalalahanan siya. Kaka-breakthrough lang ng ikatlong matanda sa antas 3 warrior king, ilang araw pa lamang ang nakalipas, at malaking kahihiyan kung mamamatay siya dahil lang sa pagiging pabaya. Tamang-tama ang oras. Sabik na akong subukan ang kakayahan ko. Kumislap ang mga mata ng ikatlong matanda nang marinig niyang hindi kalayuan ang antas ni Severin sa kanya. Bagong breakthrough lamang siya bilang level 3 warrior king, kaya gusto niyang makipag-sparring sa mas mababang antas ng kaunti para masubukan ang lakas niya. Hindi niya inaasahan na ang pagkakataon ay kusa pang darating. Mukhang hindi na kailangang kumilos ko at ng ikalawang matanda. Tumawa ang Grand Elder. Pareho silang level 4 warrior kings, at ang antas nila ay itinuturing ng maganda. Sa pananaw nila, madaling mahaharap ng ikatlong matanda si Severin. Siyempre, maupo na lang kayo at magpahinga. Mayabang ang ekspresyon ng ikatlong matanda habang pinigan niya ang kanyang kamao, at agad itong nabalutan ng espiritual na enerhiya. Medyo nanliit ang kanyang mga mata bago siya sumugod na parang palaso na dumiretso kay Severin. Bilang isang level 3 warrior king, mas mabilis ang ikatlong matanda kaysa sa normal na tao. Para sa mga mababa ang antas, isang kumikislap na itim na anino lamang ang nakita nilang biglang naglaho sa kinaroroonan nito. Pagkatapos ay binato niya ng suntok si Severin. Bahagyang natawa si Severin nang salubungin ang atake ng ikatlong matanda, na parabang hindi niya ito pinapansin. Nang ikinuyong niya ang kanyang kamao, nabalutan din ito ng espiritual na enerhiya bago niya ibinato ang suntok pabalik sa ikatlong matanda. Bang! Umalangaw-ngaw ang malabong tunog sa hangin, at napaatras ang ikatlong matanda habang sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi ito maaari. Puno ng pagkabigla ang mga mata ng ikatlong matanda, at hindi niya kailanman inakalang ganoon kalakas ang binatang kaharap niya. Ikatlong matanda, mag-ingat ka. Babala ng unang matanda bago pa man bumagsak sa lupa ang ikatlong matanda. Sa kasamaang palad, nang makabawi pa lamang siya, isang aninong parang multo ang biglang lumitaw sa tabi niya at ibinigay ang isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Bang! Agad na nagbago ang direksyon ng kanyang katawan at bumulusok siya sa lupa, na lumikha ng malalim na hukay. Ahak! Damaloy ang dugo mula sa bibig ng ikatlong matanda, at patuloy siyang umubo ng dugo kahit matapos hamupa ang alikabok. Kumislap ang bakas ng takot sa kanyang mga mata at nangisay ang kanyang katawan ng ilang beses bago tuluyang nalagutan ng hininga. Ginoo, hindi ba sinabi mong level 1 o level 2 warrior king lang siya? Labis na madilim ang mukha ng Grand Elder noon, at tumingin siya kay Earl habang sinasabi. Hindi maaaring level 2 warrior king lang ang lakas niya dahil kahit ako ay hindi kayang patayin ang ikatlong matanda ng ganoon kadali. Gulat na gulat din si Earl at ang mga Liddell. Ang dahilan kung bakit naging maunlad ang mga Liddell ay dahil sa tatlong matandang iyon na nag-aalaga sa kanila. Ngunit, ang ikatlong matandang itinuturing nilang isang malakas na tao ay napakadaling napatay ni Severin. Damn it! Galit na nagngalit si Grant, tinitigan ng masama si Severin, at saka sinabi ng puno ng puot, patayin niyo siya, Grand Elder at Second Elder. Sabay niyo siyang atakihin at siguraduhin niyong mamatay siya. Nagkatinginan ang Grand Elder at ang Second Elder at seryosong tumango. Matagal na mula nang huli nilang maramdaman ang ganoong kaba. Gamitin natin ang ating mga teknik at sabay natin siyang atakihin. Naniniwala akong kaya natin siyang talunin kung magsasanib puwersa tayo, sabi ng Second Elder matapos mag-isip. Tumango rin ng seryoso ang Grand Elder. Okay. Ilabas natin ang lahat at gamitin ang pinakamakapangyarihan nating teknik. Ngumiti si Severin, kumumpas ng palad at agad naglabas ng espada sa kapinuno iyon ng espiritual na enerhiya. Mountainous Feast, Dragon's Howl, nagkatinginan ang dalawang matanda, saka pinakawalan ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanilang katawan at isinagawa ang kani-kanilang teknik.
Rose Petal Rain. Ngunit ang kailangan lang gawin ni Severin ay iwas-iwas ang kanyang espada laban sa kanilang mga atake. Nang humiwa ang espada sa hangin, 10 magagandang rosas na kasing laki ng palad ang lumitaw. Anong klaseng teknik ito? Bahagyang nabigla ang Grand Elder dahil unang beses niyang makakita ng ganoong kagandahan. Hindi ko pa ito nakikita kailanman, pero ang alon ng enerhiya ay hindi mukhang malakas. Isa ba itong teknik na maganda lang sa paningin pero walang silbi? Maingat na inobserbahan ng Second Elder ang mga rosas, ngunit nadiskubre niyang hindi ganoon katindi ang pag-alon ng enerhiya. Subalit, ang tila kahinaan na iyon ang siyang naging kakaibang lakas ng teknik kaya nitong linlangin ang mga tao na akalain na ito ay walang pinsala. Ang sikreto ng Rose Petal Rain ay nasa kagandahan at panlilinlang nito. Bawat talulot ay kayang maglaman ng enerhiya upang hindi ito maubos habang papunta sa target. Kapag tumama na ang mga talulot, bigla itong sasabog. Sa sandaling iyon, ilang talulot ng rosas ang sumalubong sa atake ng kalaban, at naglabas ng nakabibinging pagsabog na madaling winasak ang paparating na mga atake. Ano, namangha ang dalawang matanda sa nangyari. Hindi nila inakalang ang tila walang kwentang mga talulot ay naglalaman pala ng ganoong kabangis na lakas. Sa sandaling iyon, ang 4 na natitirang talulot ay lumipad papunta sa kanila at dumikit sa kanilang katawan. Hindi. May takot na nakapinta sa mukha ng Grand Elder dahil hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Severin. Ngunit huli na ang lahat dahil ilang malalakas na pagsabog ang narinig. Parehong nasawi ang Grand Elder at Second Elder. Tapos na, ang pamilya ko ito na ang katapusan namin. Labis na natakot si Grant kaya napaupo siya sa sahig, puno ng pagkawalang pag-asa ang mga mata. Sa pagkamatay ng 3 makapangyarihang Elder, ang natitirang mga tao ay wala ng laban kay Severin kahit gaano pa karami ang kanilang bilang. Isang paggamit lang ng Rose Petal Rain ay kayang pumatay ng hindi bababa sa 10 tao, at hindi man lang nila kayang tiisin ang kapangyarihan ng isang talulot. Mr. Severin, pwede naman nating pag-usapan ito. Pwede rin akong magbigay ng pera sa'yo. Si Earl ay takot na takot tulad ng iba, at siya ay pinagpapawisan ng malamig. Nagsimula na siyang magsisi sa kanyang desisyon na dalhin si Severin pabalik sa kanilang tahanan dahil hindi sana namatay ang 3 pinakamalakas na nakatatanda ng mga ledel kung hindi siya nagpakapilosopo. Walang kasiguraduhan kung papatayin ba ni Severin ang lahat ng nasa pamilya. Sa lahat ng ito, alam niyang walang awa si Severin nang patayin nito ang 3 matatanda na hindi man lang kumukurap. Oo, Mr. Severin, naiintindihan na namin ang aming mga pagkakamali. Hindi sana namin ikaw inaway. Pwede ka naming bigyan ng pera kung papatawarin mo kami. 100 milyon o 200 milyon. Si Grant ay lumuhod sa lupa at nakiusap. Ngumiti ng bahagya si Severin at sinabi, hindi ako interesado sa pagpatay ng mga basurang tulad ninyo. Ang pagpatay sa inyong pinakamalakas na tao ay sapat ng babala para sa inyo. Ang gusto ko lang malaman ngayon ay kung alam ninyo kung nasaan ang Tigris Hall. Hindi namin alam. Natigilan si Grant saglit bago umiling. Tumingin muli si Severin kay Earl. Akala ko ba alam mo? Lumuhod si Earl sa lupa na may malakas na tunog at halos maiyak. Hindi ko alam kung nasaan sila, Mr. Severin. Sinabi ko lang iyon para madala ka sa aming pamilya at maharap ka ng mga nakatatanda. Malamang hindi ganoon kalakas ang Tigris Hall, hindi kung ikukumpara sa amin. Malalaman sana namin kung mas malakas sila kaysa sa amin. Matapos makumpirma na hindi nagsisinungaling ang dalawa, tumalikod si Severin, naglakad palabas, at nawala sa paningin. Ngayong patay na ang ating mga nakatatanda, malamang tatap-o na lang tayo ng iba. Tinitigan ni Grant ang 3 bangkay sa lupa at nagsimulang umiyak. Isang lalaki ang lumapit na tinitigan si Earl, at sinabi, tingnan mo ang ginawa mo, Earl. Nagdala ka ng kapahamakan sa ating pamilya, at ngayon malaking pinsala ang dinanas ng mga ledel. Hindi ko inakalang ganoon siya kalakas. Sinabi niyang galing siya sa Brookborn, kaya hindi ko kailanman naisip na mayroong ganoong tao na umiiral dito sa Brookborn. Mayroon ding walang magawa na ekspresyon si Earl. Kung alam niya lang kung gaano kalakas si Severin, hindi niya ito guguluhin kahit tutukan pa siya ng baril.
Sa lahat ng nangyari, malamang bumagsak na ang kanilang pamilya sa ranggo at hindi na sila muling magiging isang third-tier na pamilya. Pagkaalis ni Severin sa mga ledel, naglakad siya sandali bago huminto at biglang lumiko sa isang kalapit na eskinita. Pagkatapos ay tinanong niya ang 2 taong nakatago roon, "Sino kayo? At paano ninyo nalamang sundan ako?" Kami. Nanginginig sa takot ang 2 lalaki at hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang lahat kay Severin. Isa sa mga lalaki ay nagpakita ng kislap sa mga mata habang naglabas ng isang patalim para saksakin si Severin. "Nararapat lang sa inyo ang mangyari." Hindi na nag-abalang magtanong pa si Severin nang makita niyang umatake ang 2 at ayaw talagang magsalita. Pinatay niya ang mga ito agad at umalis sa lugar. Sa mga oras na iyon, isang lalaki sa isang villa na tinatawag na Manny, ay nasa isang biyahe sakay ng eroplano. "Huwag kang mag-alala, Mr. Manny. Natagpuan na ng 2 tao natin ang taong nasa litrato na ipinadala mo at sinusundan na nila ito ngayon. Kapag dumating ka na kasama ang mga tao mo, ipapaalam nila sa akin ang kinaroroonan niya, at saka ko ipapasa ang impormasyong iyon sa iyo." Bahagyang ngumiti si Manny at nakaramdam ng labis na pagmamalaki. "Maraming salamat sa abala, Tito Logan." Ngumiti rin ang lalaki. "Walang anuman. Noon, ang tatay mo at ako ay matalik na magkaibigan na sabay humarap sa pinakamaganda at pinakamasamang karanasan ng buhay. Naging parang magkapatid kami, at masaya akong tulungan ka sa pabor na ito. Gayunpaman, salamat pa rin sa abala." Magalang na tinapos ni Manny ang tawag at ibinaba ang telepono. Si Jacob ang unang nagpadala sa Grand Elder at Second Elder papunta ng Drakcom para humanap ng pagkakataon na patayin si Severin, pero sabik si Manny na masaksihan mismo ang pagputol ng ulo ni Severin sa kamay ng mga tao, kaya napagpasyahan niyang sumama rin. Pagkatapos ng tawag, bahagya siyang ngumiti at sinabi sa Grand Elder at Second Elder, "Huwag kayong mag-alala. Ang mga tao mula sa panig ni Tito Logan ay sinusundan na si Severin. Maaari tayong kumilos ngayong gabi kapag nalaman natin kung saan siya nakatira. Hehe, ang pagpatay sa kanya dito ay mag-aalis ng lahat ng hinala laban sa atin. Binigyan niya tayo ng napakagandang pagkakataon dito." Nang marinig iyon ng Grand Elder, tumawa siya at nagsabi, "Iyan ang itinakda ng kapalaran para sa kanya." Hindi nagtagal matapos umalis si Severin, tumawag si Rachel para magtanong tungkol kay Severin. "Nakarating ka na ba? May tao kaming susundo sa'yo sa paliparan, pero hindi ka raw niya nakita kahit saan." Mapait na ngumiti si Severin, tumingin sa paligid, at sinabi, "May nangyari, kaya umalis ako sakay ng kotse kasama ang isang binata mula sa isang third-tier na pamilya. Nasa plaza ako ngayon sa labas lang ng Dromere Grand Hotel. Maaari mong ibigay ang numero ko sa tao ninyo at sabihing hanapin niya ako rito." "Sige." Tinapos ni Rachel ang tawag. Nakatayo si Severin doon ng mahigit 10 minuto bago may dumating na kotse at huminto hindi kalayuan. Tinawagan siya ng driver matapos bumaba ng kotse, at nang makita nitong sasagutin ni Severin ang tawag, agad itong lumapit na nakangiti at tinapos ang tawag. May paggalang siyang yumuko at nagsabi, "Pagbati, Supreme Leader. Ako si Brian Crower." Bahagyang natawa si Severin at nagsabi, "Ikinagagalak kitang makilala, Brian. Gaano na ba ang alam mo sa sitwasyon ng Tigris Hall ngayon?" "Ayon sa narinig ko," sagot ni Brian, "komplikado ang sitwasyon ng Tigris Hall sa ngayon. Mukhang hindi sila ganoon kalakas, at may isa pang puwersa na sumusubok sa kupin ang kanilang hall at pinipilit silang sumali sa kanilang grupo. Hindi ko alam ang eksaktong detalye." Tumango si Severin matapos marinig iyon. "Alam mo ba kung saan ang kanilang punong tanggapan? Hindi yata maganda kung pupunta tayo agad doon, at naniniwala akong mas mainam na alamin muna natin ang kalagayan nila bago makipagkita sa kanilang hallmaster." Tumango si Brian. "Tama ka, natuntun ko lang ang punong tanggapan nila kahapon, at madadala kita doon ngayon kung gusto mo." "Haha, mabuti at narinig ko iyan. Salamat sa lahat ng pinaghirapan mo." Labis na natuwa si Severin nang marinig iyon. Sinuri niya ang antas ng lakas ng kausap, kumaway ng palad, at kumuha ng isang first-grade high-rank pill na iniabot niya kay Brian. "Ikaw ay nasa level 9 Profound Master na ngayon,
kaya naniniwala akong hindi magiging problema para sa iyo ang makalusot papuntang level 1 Warrior King gamit ang pil na ito. Iyan ang gantimpala ko sa lahat ng pinaghirapan mo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Isang first grade high rank alchemical peel. Hindi ba ako namamalik mata? Tinitigan ni Brian ang peel sa kanyang palad at sobrang natuwa na nanginginig pa siya. Para bang nananaginip lamang siya. Maraming salamat, sir. Bumalik agad sa kanyang ulirat si Brian at maingat na itinabi ang peel bago magpasalamat kay Severin. Sa tugon, ngumiti lang si Severin at sinabi na walang anuman iyon. Ihatid mo lang ako sa gate ng Tigris Hall at ituturing ng kumpleto ang iyong misyon. Sige, sir. Agad na sagot ni Brian saka naglakad papunta sa kotse upang buksan ang pinto para kay Severin. Maya-maya pa, minaneho ni Brian ang kotse papunta sa isang villa. Narito na tayo. Ito ang headquarters ng Tigris Hall. Kung ganoon, hindi na kita aabalahin. Ipaubaya mo na lang lahat sa akin. Tumango si Severin at sinenyasan si Brian na maaari na siyang umalis. Pagkaalis ni Brian, nag-isip sandali si Severin at nagpasya na lapitan ang dalawang gwardya sa gate. Hi, gusto kong makausap ang hallmaster ninyo. Pakisabi naman na may nais sa kanya na makipagkita. Tinitigan siya ng isa sa mga lalaki at nagsabi, sino ka? May appointment ka ba? Nakatawag ka ba sa aming hallmaster bago ka pumunta rito? Medyo nanlumo ang mukha ni Severin habang pilit na ngumiti at nagsabing, hindi pa. Pero sigurado akong matutuwa ang hallmaster ninyo kapag nakilala ako. Nang marinig yun ng lalaki, natawa ito at sinenyasan si Severin na umalis. Hehe, hindi namin ugali na basta magpapasok ng kung sinong estranghero. Umalis ka na. Ikaw, napanganga si Severin at hindi inakalang pagbabawalan siyang pumasok sa pintuan. Gayunman, matapos niyang isipin na ang mga taong iyon ay mga tauhan din niya, naisip niyang hindi magandang pilitin ang pagpasok, lalo na't sinabi na rin ni Brian na komplikado ang sitwasyon sa Tigris Hall. Kalmado lang siya, nagpasya si Severin na umalis muna at alamin pa ang mga problemang kinahaharap ng Tigris Hall. Habang naglalakad siya palayo mula sa villa, mga ilang daang metro ang layo, nakita niya ang isang lalaking nasa edad 40 na nakikipag-usap sa telepono sa gilid ng kalsada. Kahit higit 10 metro ang pagitan nila, sapat ang antas ng kakayahan ni Severin upang marinig ang sinasabi ng lalaki. Naalala mo ba ang ipinangako mo sa akin, Mr. Tulio? Sabi mo sa akin na ako ang magiging pinuno ng Tigris Hall kapag natapos na ang lahat. Tinitiyak ko sa iyo na magiging isa kami sa iyong mga sub-gangs at ibibigay namin ang pinakamataas na paggalang sa iyo. Si Zoheb ay matigas lamang ang ulo at hindi marunong kung ano ang mas mainam. Wala nang saysay ang Tigris Hall ngayon, at lalo lamang kaming bumabagsak nitong nakaraang 2 taon. Ang tanging pag-asa namin para makabangon ay ang pagsanib sa inyo. Nagpatuloy pa ang lalaki, walang dapat ipag-alala. Lalasunin ko si Zoheb ngayong gabi, kaya oras na mamatay siya, ako na ang magiging pinuno ng hall. Pagkatapos noon, pamumunuan ko ang Tigris Hall upang sumanib sa inyo. Hindi kailanman magtatagumpay si Yasman, ang anak ni Zoheb, bilang susunod na hall master. Isa lang siyang batang babaeng walang alam na nasa huling bahagi ng kanyang teenage years. Ang lalaki, na si Darisan Wainan, ay masayang nakangiti habang naglalakad papunta sa gate ng villa. Ngunit napansin ni Darisan na tinitingnan siya ni Severin habang siya'y dumadaan, kaya agad siyang tumingin pabalik kay Severin na nakakunot noo. Ano tinitingnan mo, bata? Gusto mo bang bugbugin kita? Pagbabante niya, saka nagpatuloy sa paglalakad patungo sa gate. Mukhang ang pangalawang pinuno ng Tigris Hall ay isang tusong tao na nagbabalak agawin ang kapangyarihan sa kanilang leader. Napakunot ang noo ni Severin, at tumitig sa papalayong figure ni Darisan, at pabulong na sinabi sa sarili, sa narinig ko kanina sa kanyang telepono, Tulio ang pangalan ng leader ng gang na gustong sumakop sa Tigris Hall. Kabanata 820. Alam ni Severin kung gaano ka-urgent ang sitwasyon, pero dahil wala siyang ebidensya, baka hindi siya paniwalaan ng pinuno ng Tigris Hall kung bigla na lang siyang sumugod doon.
Matapos niyang pag-isipan ang mga opsyon, nagdesisyon siyang maghintay malapit sa gate. Pagkalipas ng ilang minuto, may isang dalagang dumating sakay ng sports car sa villa. Miss, magalang na binati siya ng dalawang malaking lalaki at naghanda na silang buksan ang gate para makapasok siya. Siya siguro ang anak ni Zoheb na si Yasmin. Natuwa si Severin nang makita ito at agad siyang tumakbo palapit. Anong ginagawa mo? Agad siyang hinarang ng dalawang malalaking lalaki nang makita nilang lumalapit si Severin kay Yasmin. Miss Yasmin, kailangan kitang makausap, agad na sabi ni Severin kay Yasmin. Sino ka? Kilala ba kita? Tiningnan ni Yasmin si Severin at napakunot ang noo. Kahit gwapo ito, wala siyang ideya kung sino siya. Bago pa man makapagpaliwanag si Severin, diretsyong nagsalita ang isa sa mga malalaking lalaki sa magaspang na boses, Miss, itong batang ito ay matagal nang paikot-ikot dito. Parang may masama siyang balak, kaya sana huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Natigilan si Severin nang marinig ang sinabi, at wala siyang nagawa kundi magsalita ng sabik. Ito ang unang beses na nagkita tayo, Miss Yasmin, pero may napaka-importanteng bagay akong gustong sabihin sa iyo. O ganoon, bahagyang umisi si Yasmin at nagsabi, marami ng lalaki ang nagtangkang makuha ang puso ko, pero ito ang unang beses na nakakita ako na gumamit ng ganitong taktika. Ang tapang mo na pumunta mismo sa pintuan ko. Napatulala si Severin sa mga sinabi niya. Kahit cute ito at may dalang kabataan, tiyak na wala siyang interes sa isang blonde na dalagita. Inamin niyang maganda ito, pero malayong malayo pa rin ang ganda nito kumpara kina Dayan at Sheila. Oh, kaya gusto mong ligawan ang panganay naming dalaga. Gusto mo bang mapahamak? Akala mo ba kung sino mang lalaki ay pwede na para sa kanya? Mukha kang 10 taon ang tanda sa kanya. Manatili ka sa lugar mo. Sabi ng isa sa mga gwardya habang masamang nakatingin kay Severin. Sa ikinagulat nila, ngumiti si Yasmin at nagsabi, hehe, medyo curious ako kung ano ba ang importanteng bagay na gusto mong sabihin sa akin. Nagdesisyon akong papasukin kasama ko. E paano kung masama siyang tao? Hindi mo naman siya kilala, sabat ng nag-aalalang gwardya. Mayabang na sabi ni Yasmin, anong dapat katakutin kung nasa loob naman ako ng bahay ko? Bukod pa riyan, medyo disente rin ang antas ng kakayahan ko. Salamat, Miss Yasmin. Kahit na hindi naintindihan ang kanyang tunay na intensyon, hindi na siya nag-abalang magpaliwanag pa sa iba basta magkaroon lang siya ng pagkakataon na makausap ito ng pribado. Agad na bumukas ang gate, at sumunod si Severin sa sasakyan niya papasok. Pagkaparada niya ng kotse, agad siyang nilapitan ni Severin na may ngiti at nagsabi. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Totoo talagang may napaka-importanteng bagay akong gustong sabihin sa iyo. Oh, at ano naman iyon? Napakunot ang noo ni Yasmin nang maramdaman niyang nagsasabi ng totoo si Severin. Nang makasiguro si Severin na wala ng ibang tao sa paligid, sa kanya sinabi. Ang pangalawang pinuno ng hall ninyo ay nagbabalak na lasunin ang iyong ama. Target niyang maging hall master kapag namatay na ang iyong ama, at siya ang gustong pumalit dito.